Magandang gabi, Oriental Mindoro, mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Virayat. Ito po ang TVNet Weekend Report. Ikawalo sa buwan ng Agosto, taong 2026 at sa ulo na ating mga balita. Soltari Cup ginanap sa Oriental Mindoro. May 1,000 delegado mula sa Southern Tagalog nagtipon. Papal Nuncio, mainit na sinalubong sa Calapan para sa canonical erection ng diocese at instalasyon ng unang obispo. At libong oportunidad sa trabaho isinulong sa job fair ng Calapan City. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye na ating mga balita, niyanig magnitude 5.8 na lindol ang lalawigan ng Occidental Mindoro nitong Biyernes, ikapito ng Agosto. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, na itala naman ang intensity 5 sa lungsod ng Calapan. Niyanig ng magnitude 5.8 na lindol ang lalawigan ng Occidental Mindoro nitong Biyernes, ikapito ng Agosto, dakong alas 10:38 ng umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVox-TOST. Batay sa paunang ulat ng PhilVox, natukoy ang epicentro ng lindol sa layong 21 kilometro tibok kanluran ng bayan ng Mamburao, Occidental Mindoro at may lalim na 10 kilometro. Naramdaman ang pagyanig sa iba't ibang bahagi ng Mimaropa at mga karatig lalawigan. Ayon sa PhilVox, ang lindol na may ganitong lakas ay maaaring maramdaman sa malawak na lugar at may kakayahang magdulot ng bahagyang pinsala sa ilang mga istruktura. Batay sa naitalang instrumental intensities ng PhilVox, umabot sa intensity 5 ang naramdaman sa Mamburao, Occidental Mindoro, gayon din sa lungsod ng Calapan at mga bayan ng Nauhan, Puerto Galera, San Teodoro at Victoria sa Oriental Mindoro. Naitala naman ang intensity 4 sa Taal, Batangas, gayon din sa mga bayan ng Abra de Ilog at Sablayan sa Occidental Mindoro. Samantala, intensity 3 ang naitala sa Quezon City, Batangas City of General Trias, Cavite at City of San Pedro, Laguna. Naramdaman din ang intensity 2 sa lungsod ng Parañaque, Santa Cruz, Laguna at Ginayangan, Quezon. Sa kasalukuyan, wala pang naitatalang ulat ang mga kinauukulang otoridad tingin sa anumang pinsala sa mga ari-arian o pagkasawi at pagkasugat ng mga residente dulot ng pagyanig. Patuloy namang minomonitor ng PhilVox at ng mga lokal na otoridad ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at agad na matugunan ng anumang posibleng epekto ng lindol. Samantala, umabot sa mahigit 2,000 oportunidad sa trabaho ang inilaan para sa mga naghahanap ng hanap buhay sa isinagawang job fair ng pamahalaang lungsod ng Calapan noong Agosto 5 sa Calapan City Convention Center. Narito po ang report. Umabot sa 2,852 oportunidad sa trabaho ang inilaan para sa mga naghahanap ng hanap buhay sa isinagawang job fair ng pamahalaan ng lungsod ng Calapan nakaraang August 5 sa Calapan City Convention Center. Isinagawang aktibidad sa pangunguna ng City Mayor Doy Leachon at Vice Mayor Bim Ignacio bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaang mapalawak ang akses sa mga Calapeño sa lehitimo at disenteng hanap buhay. Sa pangangasiwa ng Calapan City Public Employment Service Office o PESO sa pamumuno ni PESO Manager Dr. Edra Apolinar Redublo, nagbukas ang job fair ng 2,479 na lokal na trabaho at 373 overseas jobs na inalok ng mga lehitimo bilang pagpapakita ng kanilang matibay na suporta sa pagsusulong ng wastong nutrisyon at pangangalaga sa pagitan ng mga naghahanap ng trabaho at mga mapagkakatiwalaang employer upang
mabigyan ng mas maraming pagkakataon ng mga residente na magkaroon ng matatag at legal na kabuhayan. Binigyan din ng tanggapan na patuloy nitong sinusuri at tinitiyak na ang lahat ng kumpanyang kalahok ay lehitimo upang maprotektahan ng mga aplikante laban sa mga illegal recruiters at mapanlinlang na alok sa trabaho. Kaya pinagsusukumika pa namin ng aming opisina na matugunan yung programa ng ating mahal na mayor na magkaroon ng 1,000 trabaho kada taon. So maraming salamat sa mga natugon sa aming panawagan na tungkol dito sa JobPed na nagpa-participate sila. Sana ay huwag kayong manawa sa pagtulong sa amin at sa kababayan namin para sila ay magkatrabaho. Sana po'y matulungan natin sila, matanggap sila sa trabaho para magkaroon naman tayo ng pagtanaw sa magandang kinabukasan ng ating buhay. Patuloy namang isinusulong ng pamalalusad ng Kalapan ng mga programa na katuon sa paglikha ng mas maraming oportunidad sa hanap buhay bilang bahagi ng layunin nitong mapaunlad ang kabuhayan ng bawat Kalapeño at matulungan ng pamilya na magkaroon ng mas matatag na kinabukasan. Ang akin lang pakiusap sa inyo, just continue dreaming and continue hoping that there will be a better government. And I would like you to be assured that as long as we are here, we are committed to bringing about positive changes and programs para sa ating syudad. Number one, ito nga, ang target namin magkaroon kayo ng trabaho. Sana maging maayos kayo, and of course, this is brought to you by the city government, the City Peso, and we value your future. That's why we're doing this. During the time that I was city mayor in 2011, during the time that the city of Calapan was declared number 1 business-friendly city of the Philippines, we hit number 2 as the best peso office in the country dahil nagbibigay ng maraming trabaho. Hopefully, we can make these significant changes these days at sana matulungan kayo sa programa ito. Maraming salamat. Ang saya lang po kasi unang application ko po agad, tapos hindi na po na-hire ko agad ni Epson Precision Philippines po. Bale, thank you so much po from Epson para sa Epson. Hello po, thank you po sa oportunidad na mabigyan po kami ng trabaho. Salamat po kay Mayor Doy Leche. Kahit taga Puerto po ako ay nakapunta po ako dito para mabigyan po ng trabaho. Thank you po. Matagumpay na isinagawa ang unang araw ng Passport on Wheels completion process and data capturing sa pamamagitan ng Calapan City Public Employment Service Office, katuwang ang Department of Foreign Affairs. Sa pamamagitan ng Passport on Wheels, nabigyan ng mga residente ng pagkakataong makumpleto ang kanilang aplikasyon sa mas mabilis, epesyente at mas accessible na paraan na nakatutulong sa pagtitipid ng oras, gastusin at pagod ng mga aplikante. Matagumpay na isinagawa ang unang araw ng Passport on Wheels completion process and data capturing sa pamamagitan ng Calapan City Public Employment Service Office o PESO sa pamumuno ni PESO Manager Dr. Eder Polinarar Dublo, katuwang ang Department of Foreign Affairs. Ang programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang lungsod ng Calapan na mailapit ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan at mas gawing mas madali at mas maginhawa ang pagkuha ng mga kinakailangang dokumento. Naging posible ang pagsasagawa ng aktibidad sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Department of Foreign Affairs na naglaan ng kanilang mga tauhan at serbisyo upang maisagawa sa Calapan ang completion process and data capturing ng mga aplikante ng pasaporte nang hindi na kinakailangang bumiyahe sa iba pang lugar. Sa pamamagitan ng Passport on Wheels, nabibigyan ang mga residente ng pagkakataong makumpleto ang kanilang aplikasyon sa mas mabilis, epesyente at mas accessible na paraan na nakatutulong sa pagtitipid ng oras, gastusin at pagod ng mga aplikante. Patuloy namang isinusulong ng pamalansod ng Kalapan ng mga programa naglalayong mapalapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa bawat mamamayan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang bahagi ng layunin nitong makapaghatid ng mas mahusay, mas epesyente at mas inklusibong serbisyo publiko. And be rest assured that the city government will always be around to be a part of whatever na inyong mga gusto at mga programang gusto nyo ipahatid sa ating lahat. Pangalawa, maraming salamat City Peso at panghuli ay sa DFA. No, we'll just make it very, very short. Ang sabi sa akin ng proseso is to verify whether you are listed in the appointments, and number 2 is the verification of all your documents.
Number 2, magbabayad lang kayo and hopefully in a month's time, dumating na yung passport ninyo. Congratulations, and of course, this is one of the bigger projects of the city government. And be rest assured that as long as we are here, we are bound to deliver maayos sa bayan, sigurado. Good morning. Sa ibang balita, matagumpay na isinagawa ang First General Assembly ng People's Council of Calapan City 1 ng Agosto 2026 sa ABC Hall sa Guinobatan, Calapan City na dinaluhan ng 73 kinatawa mula sa iba't ibang accredited civil society organizations upang higit pang palakasin ang ugnayan ng mga organisasyon at ng lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng participatory governance. Matagumpay na isinagawa ang First General Assembly ng People's Council of Calapan City o PC3 na karong August 1, 2026 sa ABC Hall sa Guinobatan, Calapan City na dinuluhan ng 73 kinatawan mula sa iba't ibang accredited civil society organizations upang higit pang palakasin ang ugnayan ng mga organisasyon at ng lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng participatory governance. Sa pagbubukas ng programa, nagbigay ng kanyang mensahe si PC3 President Nana Teronimo habang naghatid rin ng kanilang mensahe sina Councilor Rios Agua at Calapan City Mayor Attorney Doy Cilia Chon. Inilahad din ni Geronimo ang mga pangunahing nagawa ng People's Council, kabilang ang pakikilahok sa mga consultative meetings, pagmamonitor ng mga proyekto na lusod, pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan at iba pang inisyatiba. Inilahad din ang mga nakatakdang programa tulad ng Capacity Development Program, Information Dissemination Initiatives at mga hakbang upang higit pang mapalakas ang organisasyon. Naging mahalagang bahagi ng pagtitipon ng Open Forum kung saan tinalakay ng mga kinatawa ng mga accredited CSOs ng iba't ibang usaping may kaugnayan sa kanilang sektor. Kabilang dito ang paghingi ng update sa naging partisipasyon ng People's Council sa mga konsultasyon hinggil sa Ormeco, panukahan ng pagkakaloob ng opisyal na uniforme sa mga kinatawan at alternatibong kinatawan ng bawat organisasyon. Kahilingan na maisulong ang mas mataas na diskwento sa kuryente para sa senior citizens, paglilinaw sa opisyal na tanggapan ng People's Council, pagtulong sa mga vendor ng Ibaba West upang maging lehitimong organisasyon at pagsasaayos sa mga detalye para sa nalalapit na Capacity Development Program. Isinagawa rin ang pagpili ng mga mamumuno sa iba't ibang standing committees ng People's Council of Calapan City matapos ang proseso ng pagpili na numpas sa tungkulin ng mga bagong halal na committee chairperson sa pangunguna ni Mayor De Accion bilang bahagi ng pagpapalakas sa istruktura at operasyon ng People's Council. Layunin nito na tipunin at ipakita ang mga nagawa na ng People's Council sa looban ng 6 na buwan. And I am very proud na marami na rin nagawa at yung boses ng mamamayan through us ay naiparating namin sa kinaukulan, lalo yung issue sa Calapan Water Supply, Calapan ay yung issue sa Ormeco, lahat po yan ay naiparating namin ng ayos na ayos. Ang People's Council of Calapan City ay narito po para buuin at gawing isa ang mga civil society organization ng Calapan City para sa palalong pag-unlad ng lungsod ng Calapan at ng mga organisasyon na kinasasapian namin lahat. Sa pagtatapos ng programa, binigantiin ng People's Council of Calapan City ang patuloy nitong adhikain na isulong ang bukas, responsable at inklusibong pamamahala sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok ng mga civil society organizations. Ayon sa ulat, matagumpay na naisakatuparan ng unang General Assembly ng layunin nitong mapalakas ang koordinasyon, mapalawak ang konsultasyon, matugunan ang mga usaping pang-organisasyon at higit pang pagtibayin ang pakikipagtulungan ng mga CSO at ng lokal na pamahalaan para sa patuloy na kaunlaran ng lungsod ng Calapan. Magbabalik po ang TVNet Weekend Report makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT.
Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag makikabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, formal nang binuksan sa Oriental Mindoro ang Soltari Cup. Ang taunang pagtitipon ng mga pari at seminaryo mula sa iba't ibang diocese sa Southern Tagalog na naglalayong patatagin ang pagkakaisa, kapatiran at pananampalataya sa pamamagitan ng palakasan, panalangin at iba't ibang gawaing pagkomunidad. Formal nang binuksan sa Oriental Mindoro ang 17th Soltari Cup, ang taunang pagtitipon ng mga pari at seminaryo mula sa iba't ibang diocese sa Southern Tagalog na naglalayong patatagin ang pagkakaisa, kapatiran at pananampalataya sa pamamagitan ng palakasan, padalangin at iba't ibang gawaing pangkomunidad. Ang Soltari Cup na nangangahulugang Southern Luzon, Tagalog Region ay isang taunang aktibidad na nilalahukan ng mga pari, seminarista at iba pang kinatawan ng diocese sa rehiyon. Higit pa sa kompetisyong pampalakasan, layunin nitong palalimin ang ugnayan ng mga lingkod ng simbahan sa pamamagitan ng espiritual na paghubog, pagkakaibigan at kapatirang kompetisyon. Ngayong taon, ang Diocese of Calapan ang nagsisilbing punong abala sa ikapitong edisyon ng Soltari Cup na dinaluhan ng mga delegado mula sa iba't ibang dioceses kabilang ang Calapan, Imus, Lucena, San Pablo, Buwak, Gumaca, Infanta, Puerto Princesa, Romblon at iba pang mga diocese sa Southern Tagalog. Sa unang araw ng pagtitipon, ligtas na dumating sa Oriental Mindoro ang mga delegado sa pamamagitan ng Balatero Port sa Puerto Galera at iba pang entry points sa lalawigan. Sinundan ito ng opening ng Eucharistic celebration bilang hudyat na opisyal na pagbubukas ng palaro at isang cultural night na nagtampok sa mayamang kultura, tradisyon at talento ng Oriental Mindoro bilang pagbibigay pugay ng host diocese sa mga panauhi mula sa iba't ibang lalawigan. Pagsapit ng ikalawang araw, agad nang nagsimula ang iba't ibang kompetisyong pampalakasan sa magkakaibang playing venue sa lalawigan. Nagharap-harap ang mga delegado sa iba't ibang sports events habang patuloy na isinusulong ang diwa ng sportsmanship, pagkakaisa at kristyanong paglilingkod ng siyang pangunahing layunin ng Soltari Cup. Naging masigla ang pakikilahok ng bawat delegasyon na nagbigay ng sigla at buhay sa buong torneo.
Inaasahang magpapatuloy sa mga susunod na araw ang iba't ibang sports competitions, fellowship activities at mga gawaing espiritual hanggang sa pagtatapos ng Soltari Cup na muling nagsilbing patunay na ang palakasan ay isang mabisang daan upang higit pang pagtibayin ang pagkakapatiran at pagkakaisa ng simbahang Katolika sa Southern Tagalog. Mainit na tinanggap ng pamahalaang lungsod ng Calapan ang kanyang kagalang-ganang Most Reverend Charles John Brown, D.D., Apostolic Nuncio to the Philippines sa isinagawang arrival honors ganap na 3:00 ng hapon sa Calapan City Port bilang bahagi ng kanyang pagbisita para sa makasaysayang pagdiriwang ng canonical erection of the Diocese of Calapan at installation of the first Bishop, Most Reverend Moises Cuevas, D.D. Mainit at tinanggap ng pamahalaang lungsod ng Calapan ang kanyang kagalang-galang Most Reverend Charles John Brown, D.D., Apostolic Nuncio to the Philippines sa isinagawang arrival honors ganap na 3:00 ng hapon sa Calapan City Port bilang bahagi ng kanyang pagbisita para sa makasaysayang pagdiriwang ng canonical erection of the Diocese of Calapan at installation of the first Bishop, Most Reverend Moises Cuevas, D.D. Pinangunahan ni City Mayor Doy Liachon ang pagsalubong sa kinatawan ng Santo Papa kasama sina Bishop Moises Cuevas, D.D., Vice Mayor Bim Ignacio, 1st District Congressman Arlen C. Panaligan, mga pinuno ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lungsod ng Calapan at mga pari mula sa iba't ibang parokya sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Sa kanyang mensahe, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si Apostolic Nuncio Most Reverend Brown sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga opisyal ng pamahalaan, mga kaparian at ang sambayan ng Calapan. Ipinahayag din niya ang kanyang kagalakan sa pagkakatatag ng dating Apostolic Vicariate of Calapan bilang ganap na Diocese ng Calapan, isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng simbahang Katolika sa lalawigan. Aniya ang pagdaraos ng canonical erection ng Diocese ay higit na naging makaulugan dahil kasabay nito ang pagdiriwang ng Soltari Cup na aniya ay sumasalamin sa pagiging pandaigdigan o universality na simbahang Katolika kung saan nagtitipon ng mga mananampalataya mula sa iba't ibang lugar sa iisang diwa ng pananampalataya at paglilingkod. Binigyan din ng Papal Nuncio na kaakibat ng pagiging isang ganap na diocese ang mas malaking pananagutan ng bawat mananampalataya na pangalagaan at ipasa ang pananampalatayang Katoliko sa susunod na henerasyon, lalo na sa mga kabataan. And that shows that the Catholic Church exists throughout the entire world. Indeed, the word Catholic means universal. In fact, as we were traveling on the ferry this morning from Batangas, at the very end, we met some Filipinos from Milan, and some of them were born in Milan, so they're Italian Filipinos, but they're deeply believing Catholics. And I think that the important thing for us to take away from this experience is the universality of the Church. At this moment, your apostolic vicariate has been elevated to the status of a diocese, which means that you are a local church as part of the Universal Catholic Church, and that is a huge honor and privilege for all of you. And it reflects, as the mayor said in his remarks, the deep Catholic faith of the people of Mindoro Oriental, the people of Calapan, who have lived the Catholic faith so deeply for many, many decades, indeed centuries. And these days, as we elevate you to the level of a diocese, it's kind of the culmination of the faith of your parents, your grandparents, your great-grandparents, everyone who brought the Catholic faith to this beautiful part of the Philippines and passed the faith on to the next generation. Ang pagbisita ng kinatawan ng Santo Papa ay tinuturing na isang makasaysayang pangyayari para sa simbahang Katolika sa Oriental Mindoro, kasabay ng formal na pagkakatatag ng Diocese of Calapan at pagluklok sa kauna-unahang obispo nito na inaasahang magpapalalim pa sa misyon ng simbahan sa lalawigan. Sa programang kapihan sa PIA ng Philippine Information Agency, Mimaropa humarap sa mga lokal na mamamayan sa Department of Social Welfare and Development, Social Welfare Officer 5 at Chief of the Protective Services Division, Reggie Pancho.
upang magbahagi ng mahalagang impormasyon kaugnay sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation Program o UPLIFT. Sa programang kapihan sa PIA ng Philippine Information Agency Mimaropa, humarap sa mga lokal na mamamayan si Department of Social Welfare and the Philippine Social Welfare Officer 5 at Chief of the Protective Services Division Reggie Pancho upang magbahagi ng mahalagang impormasyon kaugnay sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation Program o UPLIFT. Ang UPLIFT ay isang programa ng pamahalaang nasyonal na naglalayong makatulong sa mga mahihirap, malapit sa antas ng kahirapan at mga pamilyang mababa ang kita na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin at iba pang hamong pang-ekonomiya. Sa ilalim ng nasabing programa, makatatanggap ng 2,000 piso na tulong pinansyal sa bawat kwalipikadong pamilya. Kabilang sa mga makikinabang ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program, mga mahihirap at near poor na natukoy sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System o CBMS, gayon din ang mga kwalipikadong mababang kitang miyembro ng Social Security System o SSS. Ipinaliwanag ng DSWD na ang mga benepisyaryong kabilang sa CBMS ay makatatanggap ng 2,000 pisong buwan-buwan mula Hulyo hanggang Disyembre 2026, habang ang mga kwalipikadong 4Ps beneficiaries ay tatanggap ng isang beses na 2,000 top-up sa pamamagitan ng kanilang umiiral na payout channels. Samantala, ang mga mababang kitang miyembro ng SSS ay makatatanggap din ng buwan ng ayuda sa pamamagitan ng kanilang rehistradong disbursement account. Sa pilot implementation na isinagawa sa bayan ng Pinamalayan nakaraang 20 ng Hulyo, umabot sa 1,492 kwalipikadong benepisyaryo ang tumanggap ng tig 2,000 piso bilang paunang ayuda sa ilalim ng programa. Ito ang isa sa mga unang rollout ng UPLIFT sa Mimaropa na inaasang susundan pa ng pamamahagi sa iba pang mga lugar sa rehiyon. Ayon sa DSWD, tinatayang nasa mahigit 35,000 benepisyaryo ang target sa Oriental Mindoro. Ang DSWD po ay patuloy po na magbibigay ng talina, hindi na po doon sa mga kasalukuyang beneficiaries. Isinasama din po natin yung mga hindi pa beneficiaries dahil alam naman po natin na sila po ay nakakailangan po ng tulong mula sa ating pamahalaan. Binigyan diin ng DSWD Field Office Mimaropa na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang mga katuwang na ahensya upang matiyak ang maayos, mabilis at transparent na implementasyon ng programa sa buong rehiyon, kabilang ang Oriental Mindoro. Kasabay nito, tumutulong din ang Philippine Statistics Authority o PSA sa pagpapatibay ng National ID Registration at Verification upang maging mas epesyente ang proseso nila ng pamamahagi ng ayuda. Kung isa po kayo sa mga nakakailangan. Doon naman po sa ating mga kasama po sa media ng po ay tulungan din po natin ang DSWD. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning.
maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Ipinamalas ng mga mag-aaral ng Bachelor of Technical Vocational Teacher Education ng Mindoro State University Calapan City Campus ang kanilang husay sa inobasyon sa idinaon sa 7th Spice Project Invention Contest and Exhibit of Spice 2026 nitong 31 ng Hulyo na may temang Kasanayang Pinoy Weaving Sustainable Solutions through TechVoc Innovation. Ipinamalas ng mga mag-aaral ng Bachelor of Technical Vocational Teacher Education ng Mindoro State University Calapan City Campus ang kanilang husay sa inobasyon sa idinaos na 7th Special Project Invention Contest and Exhibit of Spice 2026 na karaang ika-31 ng Hulyo na may temang Kasanayang Pinoy Weaving Sustainable Solutions through TechVoc Innovation. Layunin ng taunang Spice na maging plataforma para maipakita ang mga makabagong proyekto, pananaliksik at imbensyon ng mga mag-aaral sa larangan ng Open Economics at Industrial Arts, habang hinihikayat ang paglinang ng pagkamalikain at kakayahang makalikha ng mga praktikal at napapanatiling solusyon sa mga suliraning pangkomunidad. Bilang bahagi ng seremonya, isinagawa rin ang pagkilala sa nagwagi sa logo making contest, pagkawat ng sertipiko sa mga hurado at ang seremonya ribbon cutting at lighting of the symbolic spice torch na sumisimbolo sa pagpapatuloy ng kultura na pagkamalikain at inobasyon sa universidad. Lalong naging makulay ang programa sa mga pagtatanghal bago simulan ang contest proper na binubuo ng poster presentation, product exhibit at demonstration ng mga imbensyon at inobasyon ng mga kalahok. Ang taunang Spice ay nagsisilbing mahalagang entablado upang maipakita ng mga mag-aaral ang kanilang kakayahang lumikha ng mga makabagong teknolohiya maaaring makatulong sa pag-unlad ng edukasyon, kabuhayan at komunidad kasabay ng pagsusulong ng kultura ng pananaliksik at inobasyon sa Mindoro State University. Samantala, formal na inilunsad ng Mindoro State University o MINSU ang Innovation-Based Business and Entrepreneurship Showcase na isang programa na naglalayong paigtingin ang kultura ng inobasyon, pananaliksik at pagnenegosyo sa hanay ng mga mag-aaral, guro at mga katuwang na industriya. Formal na inilunsad ng Mindoro State University ang Innovation-Based Business and Entrepreneurship Showcase o iVibes 2026. Isang programa na naglalayong paigtingin ang kultura ng inobasyon, pananaliksik at pagnenegosyo sa hanay ng mga mag-aaral, guro at mga katuwang na industriya. Isinagawa ang programa nakarang 31 ng Hulyo sa Activity Center ng MINSU Calapan City Campus kung saan pinagsama ang iba pang mahalagang aktibidad ng universidad kabilang ang 7th Special Project Invention Contest and Exhibit o SPICE, paglulunsad ng Office of Innovation at pagpapakita ng mga imbensyon, intellectual property at mga startup na binuo ng mga Mindoreño. Isa sa mga tampok ng iVibes 2026 ang digital launching ng Office of Innovation na inaasahang magsisibing pangunahing tanggapan ng MINSU sa pagsusulong ng pananaliksik, pagprotekta sa intellectual property, technology commercialization at pagpapaunlad ng mga startup na nagmumula sa universidad. Kasabay rin nito ang ribbon cutting ng IP Exhibit, Project Arawatan Corner at IP Corner. Gayon din ang ceremonial launching ng symbolic spice torch bilang simbolo ng patuloy na pagsusulong ng kultura ng pagkamalikain at edukasyon sa pamantasan. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng programa ang paglada sa Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng MINSU at ng mga bagong katuwang nitong ahensya at organisasyon kabilang ang Intellectual Property Office of the Philippines, Department of Information and Communications Technology, Vilgro Philippines, Agritectura at One Tax. Nilagdaan din ang kasunduan kasama ang mga pag-ukob mentors bilang bahagi ng pagpapalawak ng suporta sa mga startup at technology business incubation ng universidad. Ang iVibes ay bahagi ng mas malawak na programa ng Mindoro State University sa pagpapalakas ng innovation ecosystem sa Oriental Mindoro at sa buong Mimaropa. Kaagapay nito ang mga pambansang ahensya tulad ng DOST, CHED,
IFOFIL at DICT sa pagsusulong ng pananaliksik, proteksyon sa intellectual property, technology transfer at entrepreneurship. Alinsunod sa layunin ng pamahalaan na gawing sentro ng inobasyon ang mga state universities and colleges sa bansa. We also educated them and they deserve the services under incubation. Unang 2 araw ng buwan ng Agosto na magsimula pamamahagi sa tulong sa ilalim ng bawat bayan makikinabang rice assistance kung saan matapos ang ikalawang araw ay may kabuang 9,527 kabahayan ang nabigyan ng 10 kilong bigas ng pamalaang lungsod ng Calapan. Unang 2 araw sa buwan ng Agosto na magsimula ang pamamahagi ng tulong sa ilalim ng bawat bayan makikinabang Rice Assistance Program, kung saan matapos ang Day 2, ika-2 ng Agosto ay umabot na sa kabuang 9,527 kabahayan ang nabigyan ng 10 kilong bigas ng pamalaang lungsod ng Calapan. Sa pangunguna ni City Mayor Doy Leachon, katuwang si Vice Mayor Pim Ignacio at ng buong pamalaang lungsod, ipinagpatuloy ang paghahatid ng ayuda sa layuning matiyak na makarating ang tulong sa bawat pamilyang Calapeño. Naglaan ng lokal na pamahalaan ng karagdagang pondo upang maisakatuparan ang malawakang pamamahagi ng bigas sa iba't ibang barangay sa lungsod. Unang araw para sa unang batch, nauna lang nabigyan ng mga residente ng Maidlang, Butad, Navotas, Nagiba 1, Nagiba 2, Santa Cruz, Puhuan at Panggalaan. Sa ikalawang araw naman ng programa, ang mga residente ng Barangay Calero, Salong, San Antonio, Lazareto, Suki, Silunay, Parang at Palhian na kinabang. Naging maayos at sistematiko ang pamamahagi ng tulong sa koordinasyon ng mga kinaukulang tanggapan at departamento ng pamalaang lungsod, katuwang ang mga punong barangay at mga miyembro ng sangguniang barangay. Batay sa pinakahuling tala, 2,414 kabahayan na nabigyan ng tulong nakaraang August 1, habang 7,077 kabahayan naman ang nadagdag nakaraang August 2, na nagdala ng kabuoang 9,527 households na nakatanggap ng tig 10 kilong bigas mula ng ilunsad ang programa. Inaasahan pang madaragdagan ang bilang ng mga benepisyaryo sa mga susunod na araw habang nagpapatuloy ang distribusyon sa iba pang barangay. Paalala sa lahat ng pamahalaan lungsod na una nang namahagi ang provincial government, kaya ang mga residenteng nabigyan na noon ay hindi na isasama sa listahan na bibigyan ng city government upang maiwasan ang dobleng pagtanggap ng 10 kilong bigas. Isang sako na 10 kilong bigas per household lamang ang matatanggap. Magkakaroon ng staff na magsisilbing gabay upang mapabilis ang pagkilim ng bigas sa itinaktang araw at oras sa mga barangay kung saan ipinamamahagi ito ng CSWD. Hintayin lamang ang opisyal na anunsyo ng barangay para sa araw at oras ng pamamahagi sa inyong lugar. Nagpahayag naman ng pasasalamat ng maraming benepisyaryo sa patuloy na pagpapatupad ng programa na anilay malaking tulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Patuloy naman binibigyan diin ng pamahalaan lungsod ng Calapan ang layunin nitong maihatid ang mga pangunahing serbisyo at ayuda sa bawat pamilyang nangangailangan sa lungsod ng Calapan. Hindi naman po ito pagmamalaki, kundi para lang mailahat sa mga kabarangay namin sa harap ninyo, kayo kabarangay ko rin, na hindi kami tumitingin upang mas na-improve pa ang servisyo ng barangay. Kaya po, hindi ko na patatagalin itong may sa bigas. Kaya salamat po sa hapon ito at magandang hapon po sa inyo. So, ito man lang ay kahit lahat ng bahay ay mabigyan natin. Eh sabi ng mayor, meron akong natitirang pondo dito sa akin, ay sana'y mapaprubahan kagad nang sa ganun ay mabili natin ang bigas para mabigyan bawat bahay. Kaya yun po, mula sa programa ni BBM, bawat bayan may kinabang, ito na po ngayon, bawat bahay ay mabibigyan. Ang aking instruction sa mga punong barangay, pare, 3 days mas mabigyan na lahat. Yung wala dito mabigyan na. Ako po ay lagi nagpapasalamat sa inyo. Lagi kong binabanggit ay nawang tatampo yung mga itaibang barangay. Ay alam niyo naman yun, as long as I'm here, I am grateful na ako'y taga-barangay Parang at ako nagpapasalamat sa inyo na lagi kayong kasama ko. It will be my third time na maging mayor ng Calapan, 3 beses nyo rin akong ginawang congressman. Ako hindi ho maglalalayo, nandito lang ako sa piling nyo hanggang gusto nyo. Ako ay malakas ang loob at
taas noo na ako'y natutuwa because I have the full backing ng mga opisyalis ng barangay, ng City Hall, para sabihin sa inyo na mas marami pa tayong pangarap sa Calapan. Marami hong problema pa sa natin, pero kaya natin itaguyod ito. Araw-araw, huwag kayong mag-alala. Hindi ko man kayo palagi nakikita. Kayo lagi yung aking inspirasyon para magpatuloy para pagandahin ang bayan ito. Hindi ako mananawa sa bagay na ito. Ako ho ay 20 taon na sa panunungkulan. Hindi na bago sa akin ang pagiging mayor. Kahit pikit, ay gawin natin para mas maayos pa ang lungsod ng Calapan. Sa inyong lahat, magandang araw. Samantala, 20 persons deprived of liberty o PDL sa Bansud District Jail ang matagumpay na nagtapos sa ilalim ng Alternative Learning System o ALS ay sinagawang graduation at moving up ceremony na karaang 31 ng Hulyo. Bilang patunay ng patuloy na nagbubunga ang mga programang pang-edukasyon para sa rehabilitasyon at pagbabagong buhay ng mga PDL. 20 persons deprived of liberty sa Bansud District Jail matagumpay na nagtapos sa ilalim ng Alternative Learning System o ALS sa isinagawang graduation at moving up ceremony na karaang 31 ng Hulyo. Bilang patunay na patuloy na nagbubunga ang mga programang pang-edukasyon para sa rehabilitasyon at pagbabagong buhay ng mga PDL. Sa kabuuang bilang ng mga nagsipagtapos, 14 na nakapagtapos ng junior high school habang 6 naman na nagtapos ng elementarya. Tinuturing ang kanilang tagumpay bilang mahalagang hakbang tungo sa mas maayos na kinabukasan at mas mataas sa pagkakataong makapagbagong buhay sa oras na sila ay makabalik sa lipunan. Dinaluhan ang programa ng mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan at Department of Education, kabilang sina Bansud Vice Mayor Alma Mirano, Education Program Specialist for ALS Odesca Salazar, Public Schools District Supervisor Dr. Jenaline Alino, Bansud Central School Principal 3 Dr. Victor Mandigma at panauhing tagapagsalita na si Adrian Morente. Naging matagumpay ang seremonya sa pamamagitan ng sama-sama pagtutulungan ng Bureau of Jail Management and Penology, BIMAROPA, Department of Education, mga ALS teachers at iba pang katuwang ng institusyon na patuloy na nagsusulong ng edukasyon bilang mahalagang bahagi ng rehabilitasyon ng mga persons deprived of liberty. Patuloy naman pinagtitibay ng BJMP ang pagpapatupad ng mga programang pang-edukasyon at rehabilitasyon upang mabigyan ng mga PDL ng pagkakataong makapag-aral, makapagbagong buhay at maihanda ang kanilang sarili sa muling pagbabalik sa lipunan bilang mga responsableng mamamayan. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin namin Facebook page Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap na news and staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments, suggestions, mga balita at impormasyon na nais iparating sa aming programa, tumag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan ng serbisyo, hatid sa mga Bindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.